imbitasyon ng aming mga kapatiran. Now, hindi mo buksan yung Bible sa aklat po ng Acts chapter 4, aklat po ng mga gawa, kapitulo 4, aklat ng mga gawa, kapitulo 4, Acts chapter 4. At siguro po, next Sunday, magkatapos pa rin daw yung ating team para sa ating anniversary, ay makikita niyo na po yung ating team. At dahil doon ay may mag-usap ngayon about the church. The church. Acts chapter 4. Now, alam po ng ilan sa inyo na ako po'y bihirang-bihirang dumalo sa mga conference. Bagamat dalas ay na-invite ako. At minsan may mga conference na nag-invite para daw sa ganun ay matutuhan namin yung mga new method patungkol sa reading. Talas naman ay mga conference ng mga pastors para daw sa church growth, mga bagong kaparaanan na kailangan natin sapagkat iba na raw ang panahon ngayon. Lahat ito ay hindi ko ginagaluhan. No? Sapagkat ako ay naniniwala na walang new method, walang ibang kaparaanan para maging effective ang ating surveying at para maging malagupang church, walang bagong method. No? The Bible says, there are new things under the sun. Amen? At higit sa lahat ay sapat ang New Testament Bible kung paano ang ating gagawin upang tayo maging effective at mabunga sa ating soul winning and evangelism. Amen? Anong method pa? Bakit kulang ba ang Bible? Ganun din, paano ang pagpapalakad sa church? Ngayong gabi, ay ibig kong makita po na starting ang pag-aaral dito po sa early church ay nagbibigay po sa atin ng good insight, into what is needed na ating dapat gawin upang ating pang maalagaan, mabantayan, at mapatibay ng Panginoon ang ating church. At ngayon ay ibig ko makita nyo na kapag talagang pag-aaralan mo, itong New Testament church ay hindi tayo maliligaw. Hindi tayo para mapalayo sa kaparaanan ng Diyos paano natin patatakbuhin at palalakarin itong church na ito ay pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Minsan nagkwento ko sa inyo yung isang invitation sa akin na dalawang ko yung kanilang discipleship conference. At nalaman ko, nagtanong ako sa kanya, ito daw lesson na ito ay very effective. Ito yung ginagamit ng Victory in Christ at ng CCF. Sabi ko, ayoko. Hindi ako naniniwala dyan. Sapat ang aklat ng nagawa. Sapat ang Book of Acts. Pag-aralan naman ito ng pastor, pag-aralan ng ating mga miyembro, matututuhan natin ano ang dapat natin gagawin. Now, aklat ng gawa, chapter 4, in verse number 32 hanggang 33, sundan niyo po ako at sabay napakasimple po lang. And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul, neither said any of them that all of the things which he possessed was his own, but they had all things common, and with great power, number one, great power, gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon
sapagkat twice binanggit yung salitang great, in ang ating title, the greatness of the early New Testament church. The greatness of the early New Testament church. Ito po yung Jerusalem church na tinatawag natin yung New Testament church. At makikita niyo po ito na talagang ito po yung great church. Very effective, fruitful, powerful. Now, considering na itong church nito, listen ko po ay dumaranas ng matinding persecution. Nakikinig ka sa akin? Hindi ba yung founder ipinako sa krus? Are you listening? Amen? Hindi ba yung mga leaders, church leaders na si Peter, James and John, ay binibilanggo, hinahagupin, nakikinig ka sa akin? Hinahampas, ano ba? Amen? Hindi ba sa chapter 8 pa lamang ay nag-scattered abroad na sila sapagkat dinadakip sila? At sa chapter 9, naroon, bumangon pa si Saulo at ang kanyang talagang layunin swat, durugin, ikulong lahat, amen, ng believer nung the way. Are you with me? Pero sa kabila ng matinding persecution, napigil ba yung church? Hindi ba huminto na sila ng pagbibilang ng membership? Nakikinig ka sa akin? Amen, doon muna, binilang. 2,000, 3,000, 5,000. So, ba nahuli, anong ginagamit na salita? Multitude na. Sapagat napakarami pa. Nakikinig ka sa akin? Great church. Great church. Kaya, yes, paano ako pag-aralan, bakit ito naging great church? Panginoon, salamat po sa gabing ito. Salamat po sa lahat ng narito ngayong gabi. Ako po, na iyong mabalikod, muli pong lumalapit, humihingi ng salita, humihingi ng mensahe, humihingi ng iyong guidance, leadership, and power. Salamat po, mahal kong Diyos. Tiyakan dalangin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, anong meron itong church na ito at siya naging dakila, no? A powerful na church ng ating Panginoon. Okay, matatag, malago, no? Bagamat, no? Ito po yung church nito ay naroon sa tinatawag na talagang maginding struggle. No? Okay, struggle, maraming mga missionary na mabanggit ko sa inyo at mga manggagawa ng Lord na nagko-complain sila. Sapagat sabi nila, mahirap yung lugar na kung saan sila napalagay. At ang mga tao ay hindi tumatanggap, hindi nakikinig. Okay? Batagay niyo siya, ang iba naman ay sabi nila, pangit yung kanilang lokasyon. Nakikinig ka sa akin? Pangit ang lokasyon, bakit nagpunta ka doon? Diba? Amen? Amen? Ang iba naman ay masusungit ng mga tao. Batagay mo rin ko, the early church was in one of the darkest days of history. Pero sila pinaging great church. Okay, ang iba naman sabi, kakaiba yung lugar namin. Ba't ano yung tingnan mo, yung New Testament church. Paano sila lumago? Naging matibay sa kabila ng kanilang lokasyon, At pangalawa, sa kabila ng mga kaaway na meron sila. Okay, number 1, notice verse 31. Lagay ulit? Okay, 31, tayo lahat. And when they had prayed. Number 1, ibig ko makita nyo, okay? Bakit ito naging great church? Sa kabila ng kanyang sitwasyon. Number 1, because there was a great prayer. Yeah? Yes, there was a great prayer made in this early church. Itong church, ito ay ba? Okay, kung meron isang bagay na matatawag mo sa kanila, no, ito po ay prayerful church. Baka napansin nga, bakit sila great? Because there was what? There was a great prayer made in this early church. And when they had prayed, sila po'y sama-sama ng langit. Okay? Listen,
this early church was a church of prayer. Anong klaseng church ito? This early church was a what? Anong klaseng church? A church of prayer. Tandaan natin, no church will be strong and effective without great prayer. Ha? Okay, hindi basta prayer, hindi ba great prayer. Okay? Pag sabi ng great prayer, ang ibig ko sabihin ay hindi lamang bawat miyembro ay mayroong private prayer for God to bless the church, kundi they pray corporately as a church. Nakalimutan po ako? They pray corporately as a church for God to give His power sa kanila. Amen, Krista? Amen? Isang kalungkutan ng pastor, makikita niyo po, isang kalungkutan ng pastor kapag yung pastor ay dumating, prayer meeting, kakarampot ang tao. Listen ka po rin, nangangabang pastor, kasi yun ang pinaka-powerhouse natin yung prayer meeting Nakikita na yun ang Wednesday prayer meeting, ang pinaka-powerhouse ng church. Powerful ng church kapag powerful ang prayer meeting. Okay? Kaya ko nila ito, kita nga naman na may mga nakasulat, pero huwag tayong nag-depend sa nakasulat. Let the Holy Spirit lead us kung ano at paano tayo mananalangin. Amen? Iwasan natin. Okay, iwasan natin maging mechanical ang prayer. Kung ano naman nakakasunod nilang pray. Mechanical yun. Nakikinig kayo? Ano ba yung mechanical? Lord, i-bless mo po yung Flores family. I-bless mo po yung Cabales. I-bless mo po yung mga palakod family. Anong klaseng blessing? You follow me? Hindi mechanical yun. Anong klaseng blessing ang nais mong ibigay ng Diyos sa kanila? Amen? Sino-sino ba ang naroon sa pamilya yun? I-pray mo sa isinsa. Let God lead us. Amen? Huwag maging mechanical. Kaya bakit naging powerful? Bakit naging great itong area? There was a what? There was a great prayer made in this early church. Tingnan po ninyo, chapter 1, verse 12. Okay? Nakikita nyo, walang lumiliban sa kanila. Okay? At bawat kababaihan, bawat kalakihan, sama-sama silang dumadalangin sa Panginoon. Alright? Nung nangailangan sila ng power, can you imagine, 40 days, walang umuwi. Lahat nagpipray. Hanggat ibuhos ng Diyos yung banal na Espiritu sa kanilang lahat. Nang magkaganoon, nagbalik sila sa Jerusalem, buhat sa tinatawag na bundok ng Olibo. Malapit sa Jerusalem sa isang araw ng Sabat. Lakarin, isang araw sila naglakad. Number 13, nandiyo po? At nang sila'y magsipasok sa bayan, umakyat sila sa silid, sa itaas, na kinatitirhan nila Peter, John, and James, at ni Andrew, ni Philip, ni Thomas, ni Bartholomew, ni Mateo, ni Santiago, anak ni Alfeo, at ni Simon, the Zealous, at ni Judas, na anak ni Santiago. 14 tayo lahat. Bakit na ba? 14. At ang lahat ng mga ito ay nagsisipanatiling matibay na nagkakaisa sa pananalangin na kasama ang mga babae at si Mary na ina ni Jesus at pati ng mga kapatid niya. Isip, walang absent. Lahat ng apostol, maging yung mga kababaihan ay naroon sama-samang nanalangin, hindi nagsikuwi. Okay. Yes, there was a great prayer made in this early church. Alright? Okay. You cannot see a great church built without great prayer. In chapter 3, verse number 1. Okay, chapter 3, verse number 1. Okay, tayo po lahat. Si Peter at si John ay nagsipanghig sa templo ng oras ng pananalangin
Ecclesia. Meron silang regular po yung kanilang prayer. Privately and corporately. Kaya, members, mahalaga yung ating Wednesday prayer meeting. Pahalagahan natin. Bigyan natin ng importansya. Huwag mo itong ipagbabalangga. Nakikita nyo, kung paano ma-attend ko kapag Sunday na umaga, Sunday na gabi, maging sa Lumban, ganoon din ang attend ko kapag Wednesday. Kasi mahalaga sa akin ang Sunday morning, mahalaga sa akin ang Sunday, at mahalaga rin sa akin ang Wednesday prayer. Okay? Naniniwala ko, ulitin ko lang, ang Wednesday prayer meeting ang pinaka-powerhouse ng church. Papasok tayo sa ikatatong anniversary natin. Di ba alam siya? Kaya battle yun. Ang church kapag palapit ng anniversary, binababa ka ng jumbo. No, saan tayo kukuha ng lakas? Hindi mo siya kayang kalabanin ng mano-mano. Tama ba ba? Amen? Ang tanging paraan natin para maging matagumpay tayo is what? Sama-sama tayo pananalangin. Amen? Amen? Isa pa sa prayer, yung pinakamalapit sa kanyang puso. This coming Wednesday, 8:30, lalakad tayo, punta ng Victoria. Sa Bariti tayo sumini in evangelism. Amen? May humihingi ng tulong dun eh. Ano ko yung Acts 2:16, di ba? Si Paul at si Silas ay gusto mag-travel for a mission work. Hindi ba? Amen? Di ba naman? Meron silang pupunta, pero hinag naman sila ng Holy Spirit. Remember that? And then nakakita si Paul ng bishop, isang babae, sabi, come to Macedonia, tulungan niyo kami. Nagpunta sa Macedonia. Yung palang, nakakita siya ng babae, yung mission palang yan is what? Walang iba kundi Philippian jailer. Ipalamin, kasabon na ulit naligtas, at sa kanyang bahay nag-umpisa yung Macedonian Church. There was a great prayer made in this early church. Kaya nga, issue is na tayo na ang Calvary Bible Baptist Church ay what? Prayerful church. Are you with me? Bawat membro, prayerful. Amen? At pagka-prayer meeting, lahat ng membro sama-sama nananalangin. Humihingi ng awa, habag, blessing, power sa ating Panginoon. Amen siya? Kaya natin ating gawain sa Angeles. Amen? Yung ating gawain sa Taguig. Amen siya? Yung ating gawain sa Lumban. Excited ako na mabiling na. Gusto nga pag mapuntahan yung lugar eh. No? Okay, of course. Kapag nabayaran na ito yung lote, kailangan mag-umpisa ng building. Ay, baka doon ako mauubusan talaga ng buhok. Amen? Nabili mo na yung lupa. Tatamba ka. Ang gagawin mo doon. Di ba kailangan mag-uti naman kayo? Amen kasi? Amen? So, saan tayo kukuha? Doon natin kailangan yung milagro ng Panginoon. Kung kaya natin, hindi mo kailangan ng miracle. Nang hindi natin kaya, we need the power of God. Amen? Anong kailangan lang? Pray. Itong church na ito ay naging dakila sa harap niyo sa bagay ito ay prayerful church. Prayerful church. Secondly, notice, balikan niyo po yung ating kanata, chapter 4, and verse 31 ulit. And when they had prayed, the place was shaken where they were assembled together. Can you imagine that? Okay? Matapos nilang manalangin, yung lugar na kanilang pinagtitipunan na iba, yumanig na parang lumilindol. Okay? They were shaken where they were assembled, and they were all filled
great power. Okay? So secondly, there was a great power. Okay? There was a great power on this early church. Ano yung pangalawa? Bakit sila great? Anong pangalan? There was what? Great power on this early church. Anong kasing power? The power of the Holy Spirit. Dahil natandaan, ang church ay God's work. Ang preaching ay God's work. Ang soul winning ay God's work. Ang Sunday school ay God's work. Gawa ng Diyos. Ang choir ay God's work. No, sapagkat yung God's work, hindi operate yung what? Yung flesh. Yung sarili nating kakayahan. Nakikinig kayo? Hindi yung ating ability, hindi yung ating edukasyon, hindi yung ating person. Sapagkat yung God's work, ang ano kailangan? God's power. Everything. Amen? God's power. Alright? At ang God's power ay available naman talaga na ibinibigay ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Now, tingnan niyo po, chapter 2 and verse, chapter 1 and number 8. In chapter 1, verse number 8, sabi ng Panginoon, and ye shall receive power. And ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Sa Tagalog, na dapat tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo at magiging mga saksi ko kayo sa Jerusalem, sa Judea, sa Samaria, hanggang sa kahuli-huliang hangganan ng lupa. So, meron silang power. Alright? There was a great power on this early church. Kaya dahil dito, sa chapter 2 pa lamang, makikita po ninyo, okay, ilang libing naligtas? Ilang libing naligtas? Chapter 4:41, okay? Chapter 41, yung nga nagsitanggap ng kanyang salita ay nangabautismohan at naparagdag sa kanila ng araw din yun ang mayroong 3,000 kaluluwa. Amen? Nang maging itong mga Pariseyo, maging yung mga lawyer ay nanggilalas nanggilalas sa kanyang nasaksihan at napakinggan. Remember, ano sabi ng mga Pariseyo? Itong mga apostol at ano sabi? They are what? They are unlearned. Di ba alam? Ano sabi ng mga magkalinong tao? Tungkol sa apostol, they are what? They were unlearned, ignorant. Bakit niya sabi yun? Anong dahilan? Nagtataka sila, itong mga tao ito, hindi naman magagaling at they are ignorant, pero effective. Di ba alam? Effective sila. Mga bunga sila. Okay, ano dahilan? Sapagkat yung mga lingkod ng Diyos ay hindi nakadepende sa sariling kakayahan, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya meron silang power. Okay. There was a great power on this early church. No, yun din ang kailangan ng Calvary, Santa Cruz at ng Lumba. Yun din ang kailangan ng gawain ni Paulo sa Angeles at ng gawain ni Brother Wilson sa Taguig. Hindi yung kanyang sariling talino o kagagaling, kundi what? The power of God. Kaya ang mga nagkaroon tayo lahat ay pare-parehang nananalangin doon. Kailangan namin ng kapangyarihan doon. Gawain mo ito, hindi ko kaya ito, wala akong kakayahan, papaniwalain sila. Eh, mag-isa. Walang kakayahan, magbukas ng mga Bible study. Okay, without you, I can do nothing. Sino ba ako? Eh, mag-isa? But with God's help, walang imposible. Eh, mag-isa? Amen? Power. The fullness of the Holy Spirit. Okay? Yes, it takes more than just one person. It takes more than just one person to
power. Anong kailangan? It takes many people in the church to have God's power on their life for great power to be on their church. Hindi lang lahat. Kailangan na fullness of the Holy Spirit. Amen? Balikan niyo po yung ating talata at nakikita niyo na chapter 2 and verse number 4. Chapter 2 and verse number 4. Okay, ready? Nandiyan na kayo? Alright, ready? And they were what? They were all. Sinong lahat? Lalaki, babae. Maliwanag ba? Amen? Amen? Senior citizen at young people, they were all filled with what? With the Holy Ghost and began to speak without tongue as the Spirit gave them utterance. Silang lahat ay napuspos ng power ng Holy Spirit. Okay? Chapter 4:31, and they were all filled. Chapter 4:31 ulit. Tayo lahat? 31? And they were, and they were all filled with the Holy Ghost. And they spake the word of God. With what? With boldness. With boldness. Kaya kung nilabagay, no? Hindi mahirap makasundo ang mga miyembro kapag na-feel ng Holy Spirit. Amen? Listen carefully. Hindi mo rin kayang pisurin ang miyembro kahit hard preaching kung sila yung feel ng Holy Spirit. Amen? Hindi mo sila mahirap makumbinse na magkaloob generously at magsakripisyo para mag-win ng soul kapag sila feel ng Holy Spirit. Okay, in Ephesians 5:18, and be not drunk with wine, wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Ang isang Kristiyano na puspos ng Holy Spirit ay tulad ng isang tao na puspos din ng Espiritu ng Allah. Amen, Christian? Amen? Kaya ang New Testament Church ay naging great church because there was a great power sa kanilang iglesia. Lahat ng miyembro ay puspos ng banal na Espiritu. Amen, Christian? Kaya yun ang mahalagang prayer na. Every time na ikaw ay lalabas para mag-soul-winning, every time natutulong ka sa mga Bible study, okay, be sure na ikaw ay puspos ng banal na Espiritu. Maniwanag ba? Amen? Amen? Confession, kung magkaroon ka ng confession ng iyong kasalanan, maniwanag ba? Amen? At hilingin mo, Lord, puspusin mo ako ng banal na Espiritu, and then believe. Then, gawin mo yung pinakagawa ng tayo sa iyo. Pangatlong bahagi, chapter 33, o chapter 4:33. Una, there was a great prayer. Ano yung pangalawa? There was a great power. Pangatlo, there was a great witness. Inyo po, chapter 4:33. 4:33. Alright, ready? And with great power gave the apostle witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them. Okay nyo? Amen? Yung salitang witness, okay? Kanilang pinatototohanan, kanilang sinasaksihan sa harap ng mga tao ni si Yesu Kristo, si Jesus, ang Kristo, ang Mesaya, na namatay, siya ay namatay, nang dahil sa ating kasalanan, nilindi, natapos siya'y muling nabuhay. Amen? At siya'y buhay, magpahanggang sa akin. Nagliligtas. Maliwanag ba? Bumabago ng buhay. Amen? Yes, there was a great witness by the early church. Lahat ng people. Okay. There was a great witness, no? Kasi kaya in the early church
was a soul-winning church. Pakilabas nga, anong klaseng church meron sa Jerusalem? The early church was, ito ay soul-winning church. Ito niyo po yan. Lahat nag-witness, lahat talagang kanilang pinatutuhanan. Na nabuhay na muli yung Jesus na yung pinako sa krus. At siya yung Messiah. Siya yung hinihintay ninyo. Si Jesus ang Messiah. Siya yung ipinangako mula pa kay Adan. Ano na ba? Kay Abraham, kay Moses. Si pinangako, dumating na siya. Pinatay ko lamang. And then, siya yung nabuhay na muli at mismo kami, ang mga saksi, nabuhay siya muli mula sa mga patay. There was a great witness. Okay? Now, ngayon, isipin ko paano nila nagawa ito? Paano nila ito nagawa? Balikan yung number 2. Ano na there was a what? Great? But there was a great what? Power. Ibig ko lang maging maliwanag sa inyo, hindi ka maging effective witness without the power of God. Without the power of God. Kailangan mo ng kapulpusan ng banal na Espiritu. Okay? Now, take a Christian, ito yung bagay na mahalaga na ibig ko pong gandaan. God does not need to empower a church that does not have great witness. Okay, pakilabas nga. God does not need to empower a church that does not have great witness. Hindi para puspusin ng Panginoon yung pastor at mga miyembro ng church kung sila hindi naman nagsosolwinin. Nakikinig ka sa akin? Now, lagi yung tatandaan, ang fullness ng Holy Spirit, ang kapuspusan ng banal na Espiritu ay ibinibigay ng Diyos sa layunin ng Diyos na ikaw at ako'y maging effective na witness ni Kristo Jesus. Yun. Okay? Hindi niya pinupuspos ang Kristiyano para makaawit ng maganda. Nakikinig ka sa akin? Hindi niya pinupuspos ang isang Kristiyano para siya magkaroon siya ng charismatic or magnetic personality. Hindi yun. But he shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses. Okay? Yes. Okay. Ang New Testament church, ang Jerusalem church ay great church. Bakit? Because there was a great witness by the early church. In chapter 5, verse 40, kanina po. Acts 5:42, makikita niyo, the early church was known for witnessing to the lost souls daily. Kanina po, chapter 5:42. Nandiyan na po kayo? Tayo po lang, ready, basa. And daily, ganyan niyo yan? And daily, in the temple and in every house, they cease not to teach and what? Preach Jesus Christ. Nakata niyo? Paano sila mag-witness? Paano sila mag-sulwining? Once a week? Twice a week? Okay na. Paano? Daily. Paano na ito ginagawa? Bawat miyembro nila, kahit siya magpunta nagsusulwining, nag-witness. Kanilang pinagatutuhanan na si Jesus ang Messiah. At siya namatay, yes, pero muli siyang nabuhay. Nakita namin siya, buhay siya. Okay? Nasaan siya? Nakita namin siya umakyat, pabalik sa langit. At nangako siya muling magbabalik upang kunin ang lahat ng sa kanya'y nanalo. There was a great witness by the early church. Okay? Now, yes, may mga nagre-reject, hindi lahat tumatanggap, at ang ilan sa kanila sinasaktan pa, at ilan sa kanila pinilayas pa, at sinamsam yung mga ari-arian, pero hindi sila napigilan.
saan man panig ng mundo sila pumunta, dala nila ang Ebanghelyo ni Kristo. Chapter 8, verse number 4. Sundan niyo ako. Okay, chapter 8, verse number 4. Chapter 8 and verse number 4. Alright, andyan na po kayo? Okay, verse number 3. 8, 3 to 4. Ready? As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing men and women, committed them to what? Kita nyo? Binibilanggo sila. Anong kanilang kasalanan? Preaching the gospel. Binibilanggo sila dahil lamang nag-ibig ng gabi. Now, pinalayas ang marami. Patulad sa number 4, kahit lahat nga. Therefore, they that were what? Kita nyo? They that were scattered abroad went everywhere. Pagkakas, preaching the word. Now, verse 5, then Philip went down to the city of Samaria and preached Christ unto them. Hindi rin sila napigilan. Yes, because there was a great witness by the early church. There was a great witness. Na isang bagay ang natutuhan ko, mga kapatid. Marami nagsasabi, nagkukwento na mahirap doon sa aming lugar, Pastor Flores. Ayaw makinig ng mga tao. Mahirap maghanap ng gospel. Wala nakapapasok sa kanila. At siguro nga, dahil doon, ang karamihan sa kanila ay nakumbinse sa maling tulog na hindi na raw angkop ngayon ang soul winning, kundi discipleship. Kaya magtataka, may mga lagi ang ginagawa ng iba, may mga dinidisciple kami. Walang soul winning, pero may dinidisciple. Okay? Ang dahilan kami lang. Walang mga prospect, walang gusto magpapasok. Pero sabi ko, sa loob ng 30 taon at party, walang lugar na pinuntahan ng Calvary na walang bahay na pinapasok. Alam mo, ano kayo? Kahit ako, kapag nakita ng Lord na seryoso ang church, talagang sila ko'y kumakatok ng soul winning, siya mismo ang nagbubukas ng pintuan sa atin. Arinig mo ba yun? And kapag lagi mong ginagawa, bibigyan ka ng Diyos ng taong makikinig sa iyo. Si Brother King, okay, kasama ko siya kahapon. Nakita Brother King, every time nakatok natin, nagpapasok sila. Akala mo, di ba mag-iisip ka, baka ito trap. Baka ito trap, bakit napakabait nito kayo naman nakita? Nakinig, tumanggap sa Lord. Amen? At yung mga, sila anak, may mga nagturoon din sila. Samantalang may mga church na sabi, wala silang soul winning. Bakit tayo meron? Amen? Ang dahilan, kasi sinisikap natin maging tapat tayo sa witnessing or soul winning. Amen? Amen? Ayaw natin babayaran. Ang gawa na yan. Okay? Tuloy po. Revelation chapter 3, 7 to 8. So, hindi po ako, no? At makikita nyo, no? Kapag ito talaga faithfully na gagawin natin, hindi natin ito nililiban, natin binabaliwala o hindi natin pinabawalang halagaan. So really, bibigyan talaga tayo ng Diyos ng mga taong makikinig sa atin. Amen? Bubuksan niya ang pintuan na mabahan para sa atin. Ito, Revelation 3, verse 7 to 8. Or nandiyan po kayo? Revelation 3, 7 to 8, ready? And to the angel of the church in Philadelphia, write, these things saith he that is holy, he that is true, he that hath the key of David, he that openeth, and no man shutteth, and shutteth, and no man openeth. I know thy works. Behold, I have set before thee an open door, and no man can shut it. For thou hast kept a little strength, and hast kept my word, and hast not denied my
Bagamat nasa lugar sila na matinding persecution, pero ang mga pinto bukas para sa kanila para makapag-evangelize sila. Bakit? Sapagat ang Philadelphia Church ay di soul-winning church. Yan ang aking talagang goal. Na Calvary, ay talagang soul-winning church. Ang mga manggagawa, puspos ng banal na Espiritu. Tama sa Lord, every Sunday, may bisita tayo, naliligtas. Amen? Yung ating mga Bible study, nagpapatuloy. Let us pray na maging sa Victoria, nawa ay maging bukas na ng lugar din para sa atin. Amen? Makapagbukas tayo ng mga home Bible study doon. Okay? Ano nga, bakit hindi tayo papaganto? Wala, lagi kayo papaganto. Lagi kayo paluwas. Amen? Hindi ko siguro, ay ito na lugar na ito, ayaw mo sa lugar niyan. Amen? Tayo papaluwas tayo. Hanggang Subic. Baguio. Amen? Benguet. Ano yung may mga bulaklak? Talaga? Pantog ba yan? Patok. Yung pinuntahan mo ni Sister ano binunta mo? Ano? Banawe. Pwede ko rin ito. Amen? Amen? Nag-try siya magsulginin doon, bukas lahat ang bahay. Doon nakikinig ang tao. Narinig siya? Meron church na maganda, ilang attendance sa church? 4. Okay? ID, 4 ang attendance sa church. Matandang simbahan na. Matagal ang church, 4 ang attendance. Okay? Anong namamayag pag the church? Pentecostal. Walang assurance of salvation. Narinig siya? Amen? Kaya magtataka ka, kung bakit mo sabihin, walang maturuan. No, hindi matuturuan. May makikinig. There was a great witness by the early church. Okay, ika-4. Great boldness in Bible preaching. Ano ika-4? There was a great boldness. No? Matapang nila. Buong tapang nila ipinangaral ang mga salita ng Diyos. Okay? Makikita niyo sa chapter 4:31, no? There was a great witness, no? Okay? In preaching of God's Word. Okay? Listen to this. God's Word was preached without fear. Alright? Okay, hindi sila natatakot. Ano man kung anong iisipin ng tao. Alright? Tandaan natin no? Okay, great churches are built by preaching the Word of God with boldness. Nakunin po ako doon? Nakunin po ako? Amen? Ang church ay best church. Okay? Great church. No? Kapag nakakita nito, it is built by Bible preaching with boldness. Hindi ng music. Yes, mahalaga music. Okay? Hindi ng programa. Hindi na Christian school. No? Great churches are built by preaching what? The Word of God. Amen, Christian? Amen? Yun ang nagpapatibay. Yun ang nagpapalakas ng pananampalataya. Liwanag ba? Yun ang nagpapalago ang salita ng Diyos. Liwanag ba? Faith coming by hearing and hearing by the Word of God. Ulit-ulit para lumago ang iyong pananampalataya, para tumibay ang iyong pananampalataya, ano ang kailangan mo? Hindi milagro, hindi music, ano ang papalago ng Word ng pananampalataya? Salita ng Diyos. Kapag lagi mong pinakinggan ng Bible, yung pananampalataya mo lumalago ng lumalago. Maliwanag ba? Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng mga salita ng Diyos. Kaya lagi mong babasahin, lagi mo siya papakinggan.
Okay? And great churches are built in what? Bible preaching. Bible preaching. Amen? Nakita mo sa atin, sa Sunday morning, meron tayong scripture reading. Sunday, meron tayong scripture reading. At sa Sunday school, binubuka talaga ang Bible. Amen? Amen? Hindi lang tayo dito basta salita. Okay? Binabasa mo. Andiyan. Tari niya. Nakakabalita ako ng, nakikinig mo ka sa akin? Nakakabalita ako ng mga binata, dalaga, naliligo ng unbeliever, nagbo-boyfriend ng hindi saved. Okay, nakakabalita ako. May mga ebidensya, may mga picture ako, magkakaroon kami sila. Isama kumakain, nasusubuan. Hindi, ko na lang yun, ha? Nakakabalita ako nun. Kakausapin ko ba? Papagalitan ko ba? Pagbabawalan ko ba? Nag-umpisa. I still believe doon sa principle na don't require them. Challenge them by the word of God. Okay? So, sa ganun pala, hindi lang isa nakapakinig kayo lahat, nawala lang kayo lahat, na hindi tama yan, mali yan. Ang sabi ng Bible, ang sabi ng Word of God, huwag kang makipamatok sa hindi mananampalataya. Okay? Alright, anak ka ng Diyos, mag-aasawa ka ng anak ng Diablo. Pag naping-asawa mo yan, ang binan mo, demonyo. Ang binan mo, si Satanas, at ang anak niyo, mga demonyo. Tama mali? Tama yun, boy. Don't require them, challenge them by Bible preaching. Okay? Preach the word. Sabi nga ni Pablo kay Timothy, preach the word. Be instant in season and out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Amen? Preach the word. Kailangan niya ng mga magulang, kailangan niya ng mga kabataan, kailangan niya ng mga anak, kailangan niya. Preach the word without apology of who or sino man ang ma-open. Bakit? Totoo naman yun eh. Amen? Totoo naman, mahalaga na i-preach ko. Okay? Seryoso ako. Okay, hindi mo man gusto yung nasabi ko na i-preach ko, huwag kang magreklamo sa akin. Hindi ka dapat magalit sa akin kung tutusin. Okay, sapagat ako'y tagapag-deliver lamang ng kanyang salita. Sinabi ko lang, ipinangalan ko yung ibig ng Diyos na mapakinggan mo at matutuhan mo. In John 17:17, sanctify them through thy word. Thy word is what? Thy word is truth. Ang salita ng Diyos ang kay katotohanan. Amen? At ang New Testament Church ay depository ng truth. The pillar and ground of the truth. Dito sa church, truth ang makapakinggan mo. Paliwanag ba? Hindi fake news, truth ito. Amen? Minsan talagang hindi mo maiwasan na talagang may ma-open talaga. Amen? Kanina sa room, excited ako makapunta. Kasi meron akong gustong makita. Nangangako sa akin, ako, pastor. Naniniwala naman ako sa kanya. Kaya the problem is, yung partner niya, na-open na naman. Merong isang magandang na-open. Ba't na-open? Kasi nag-ibig siya tungkol sa faithfulness. Ayaw pala niya ng faithfulness. Ang gusto niya pala kawalang hiyaan. Totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Nasakal ko siya, nasasakal ka ba? Nag-ibig siya ng katapatan. Sa Bible naman. Yung bandang huli. Ano yung bandang huli? Ganun din ba ulit? Yes. Yung testimony, yung bandang huli naman, may nag-testimony yung people. Nakakalawa yung people, testimony yung people. Ako po talaga na-charge po ako. Hindi ko na makanta na member of church ng Calvary ay taga-upo lang.
Kundi mahal ko pala, may ginagawa ka. Salamat sa Lord, ako'y hindi taga-upo lang. Ako'y may ginagawa dito. Open. Sa testimony ng bata, matanda na open. Kaya sabi ka lang natin, maghahanap doon iba. Ako pa may siloso, mamatay ako sa silos. Siloso ako eh. Hindi, maghahanap doon ng iba. Hindi naman na kaya magampanan ng lahat. Hindi naman kayo inuobliga. Preaching yun eh. Tsaka testimony yun eh. If ano nyo siya, na-open silang lahat. Ngayon, sa pagkat na-open sila sa preaching, magbabago ako, pag-alpin, babaguhin yung takbo. Guys, ang hirap naman kasi 30 punto at saka ako magbabago. Baka naman kayo open. Tama di ba? Biglang lumambot. Amen? Dati strong. May biglang naging bangling. Ay, totoo naman ang sinasabi natin. Nasa Bible, amen? Anong gusto niya? May mga tanong parang mas gusto yung inuuto sila. Ang babait niyo. Napakatapat niyo. Kahit bisa mo lang kayo makita. Okay. Nalulungkot ako. Ganyan po ito. Ito may prinsipyo na ibig kong matutuhan. Kaya sabi ng isang matandang pastor, nakikikwenta ba ni Justin? Now, preach the word. Okay? Thy word is truth. Thy word is truth. If the truth offend them, let it offend. If the truth offend them, let it offend. People have been living their whole lives in offense to God. Let them be offended for a while. Tama, di ba? Kung yung truth ay makapagtitisod, hayaan sila matisod. Ito mga tao ito, namumuhay sila ng taliwas. At lagi nilang nakaka-alusta kayong offense. Salamat sa Diyos ang ginagawa. Okay? Hayaan mo silang ma-open naman pagkamisa. So, preach the word. Preach the truth. Turuan sila. Turuan ang mga kabataan, mga magulang, turuan sila. Kung ano yung tama. Amen? Kung ano yung tama. Kung ano yung katotohanan. Okay? Dinagdag ko ito. Kasi, kung tayo po'y matatakot na ituro ang tama. At ituro yung katotohanan. Especially sa ating mga anak. Because if we do not teach our children the truth, the world is ready to teach them falsehood. Pakibasa naman ng malakas. Mga magulang, if we ito niya, kapag tayo hindi magtuturo sa ating mga anak ng katotohanan, ang world na ito ay handang magturo sa kanila ng kabulaanan. Ano yung kabulaanan? Ano yung falsehood? For example, yung kay John Austin, there is marami ding daan patungo sa langit, hindi lang si Kristo. Falsehood yun. Nakinig kayo sa akin? Amen? Amen? Marami, hindi lang si Christ ang way going to heaven. Meron pang iba. Ano yung truth or falsehood? Falsehood to. Okay, isa pa. Okay. The Bible, ang Biblia ay inspired, walang pagkakamali in the original. Truth or falsehood? Falsehood yun. Nakikinig ka sa akin, pero yun ang umiiral sa maraming so-called Christian. Okay? Sabi nila, I believe that the Bible is inspired by God. Walang error in the original. Pero Christian, wala ng original. Maging mga apostol, hindi nakita yung original. Ano sabi nila? Ang inspired lamang gawin ba? Yung original, nasa yung original, wala na. Ang ibig sabihin, wala ng Bible na inspired na yun.
follow me? Are you with me? Okay? At higit sa lahat, okay? Bakit pa binigyang inspirasyon ng Diyos yung Biblia kung mawawala naman? Ganun, okay? Inspiration without preservation is what? Useless. Sabi ko, inspiration without is useless. Hindi na walang original. Narito pa rin. Yan na? The King James Bible. Okay? Ang sabi na, hindi yan inspired. Preserved lang yan. Mali. Hindi ganun yun. Okay? Baliktadin mo naman. Preservation without inspiration, useless din. Naintindihan niyo po? Kaya kapag hawak mo ang King James Bible mo, hawak mo yung inspired Bible. Nakikinig ka sa akin? Hawak mo ang inspired Bible. Okay? Kaya nga, sabihin ang original lang, ang inspired ay original, false to you. Pangalahan nila na, dagdagan ko to. Bakit may oras pa ba ako? Baka dito nila, kasi sa linggo, si Tardaran sa inyo. Mahalin yung tao, kaibigan ko yun eh. Okay, may chocolate ako doon. Listen, kaya isa na, mga magulang, if we do not teach our children the truth, the world is ready to teach them also at mapapahamak ang ating mga anak. Okay, mga magulang, listen ka po ng mga magulang, ito pa, ika-apa. Nakikinig ba kayo, mga magulang? Isa na, gender is fluid. Napakinggan niyo? Gender is fluid and can change over time. Ito ang tinuturo ng mga demonyong LGBT+. Ganito, ano mo yung plus? Ano bakit? Ano yung plus? Bestiality. Ano yung bestiality? Pwedeng aso, kabayo, baka, pumapalo sila. Listen, totoo sinasabi ko. Okay? Ano sabihin gender fluid? Sabihin, a person who is gender fluid may identify as male one day, female the next, both or neither. Either. Gender fluidity can change from day to day or over time. Pwede rin daw siya yung lalaki kung may babae na siya. Ano sabi pa nila? Pag tinanong mo magiting na patriotic na Amerika, okay, pwede bang mag-book sa lalaki? Pwede siya ko dito, pwede. False good. Okay. Sabi ko, salamat na lang. Kahit na ba ano ang Diyos na sa akin pa sa Amerika. Ibinamang pa siya ito. Amen. Tinanggal lahat ang mga transgender na mga hinaran. Kaya imagine, nagtanim sila sa Navy, Air Force, Marine, mga transgender. Okay. Sa malupit lang, maraming mga Pilipino, mga niyakap na rin yan. Maraming nakaupo sa ating kulturado, transgender. Kaya mahalaga sa atin sa Kristyan, ituro natin sa ating mga anak ang katotohanan. Amen ka siya? Amen? Kaya pag may pastor, bakit po kayo lagi nagkibis ng ganyan? Delikado ang ating panahon ngayon. Kung hindi mo ituturo siya, sino magtuturo? Ano yung mga bata na yan? Okay? Okay, itong ating mga batang lalaki, okay, talagang palakihin mong lalaki. Maliwanag ba? Palakihin mo talagang lalaki. Iisa mo na lalaki at ayaw mo magbuhok-buhok lalaki. Amen? Anong gusto ng buhok lalaki? Kalbo. Magsalita ko minus, lalaki, barako. Amen? Sa inyo ba? Ayaw mo nadudumihan. Amen? Nadudumi siya. Hayaan mo talagang amoy barakong baboy. Mas gusto ko yun kaysa sa amoy kasi ako ni oras kasi pamordi.
pawisan, takot madumihan, takot sa lupa, takot sa palaka, takot sa cobra, takot sa tigre, sa dragon. Amen? Be a man. Amen? Be a man. Number 5. Chapter 4:34. Chapter 4:34. Or nagkanina po kayo, Acts chapter 4 and 34. Kaya pasok tayo po sa ating ika-30 anniversary ng kapatid. No? Kaya ipanalangin natin, bantayan po natin na ang ating church ay talagang makita ng Lord na ito ay prayerful. Are you listening siya? And then, merong may power from above. Are you with me? Okay. Pangatlo is what? Okay, soul winner. Amen, Christian? Okay, amen? Soul winner, okay, malago, okay, effective, mainit ang kanyang soul winning. Maliwanag ba? Amen? Love ng Lord na tayo may magkaroon ng malaki ng lugar. Lord's winning. So, love ng Lord. Makadagdag pa kayo sa sakit pa. Ang mahalaga lang, maabot natin lahat ng dapat natin maabot. Honestly, kahit niya tayo inagay sa datang rich. Okay, abutin mo lahat ang ibig ni Diyos na maabot mo. Ibig ko mangyari na kung dumating ba ng ating Panginoon, ay makita niya na yung ating kapasidad, yung ating kaya maabot, na ibig yung maabutan, naabot natin lahat. Kaya minsan, nagawa natin, naabot natin ang ibig niyang maabot natin. Great witness, boldness in Bible preaching, and then number 5, giving. Giving. Tingnan po, chapter 4:34. Bakit ito great church? Chapter 4:34. Tayo nga po lahat. Neither was there any among them that lacked. For as many as were possessors of lands or houses sold them and brought the prices of the things that were sold, and laid them down at the apostles' feet. Nakatiyo po yun? Nagbibigay sila, hindi lang tithes, hindi lang ng offering, kundi talagang buong kayamanan ay inihahandog nila sa paanan ng mga apostol para silang makasiwa. You see? Number 36 na, and Joseph, pagkatapos, who by the apostles was surnamed Barnabas, which is being interpreted the son of consolation, a Levite, and of the county of Cyprus, having land, sold it, and brought the money, and laid it at the apostles' feet. Nakatingin po yan. Ano pinapakita? Panguli, there was a great giving. Great giving by the early church. Kaya makita mo na, the early church is a great church. Powerful, effective. Bakit? Because of the great prayer, great power, great witness, boldness, then great giving. Ano isa? Ano yung pangulit? Great what? Great giving by the early church. Liwanag, di ba? Okay. Higit pa ito sa tithes and offering. Higit pa ito sa okay. Di ba natin tawagin niya, first fruit ito. Amen? Amen? No pa man, first fruit na sila. Liwanag ba? Teka ko na. Kaya nga, ko, one of the marks of a great church is the great giving of the members of the church. Alright? You cannot have a great church if the members of the church ay hindi naman nagkakaloob. Are you listening? Amen? Kaya
Kaya mahalaga, faithful ka sa tithes, faithful ka sa offering, sa iyong commitment. Mahalaga yun eh. Okay, sa iyong first fruits. Itong ating anniversary, magkano yung ating goal? Magkano yung ating goal? 500. Okay, magkano yung labot ng commitment? 499 and 50 centavos. Pati yung lumban. Pati yung lumban, ibigay din ng commitment nila. Yung ating catering, solved na. Ready na. Nagluluto na sila. Natikman na namin. Madali, di ba? Tikman namin. Talagang, natawag ako sa mga dati, talagang ganado sila, mga nagdadiet. Tapos na kami kumain, sila na mamabak pa. Hanggang sa uti-uti pa pa, di mo lang kontrol, Palis. May magkakita sa atin. Okay. Ang lumban, alam mo naman, tahina yata yung damit ng mga lalaki. Tama? Tahina yung damit nila. Yung mga lalaki, tahina rin. Mga babae, hindi mo babae, tahina rin damit. Lahat nagpatahi sila. Okay? Anong kulay? Yung lalaki, itim eh. Mga babae, meron silang tali sa buhok. May gold yata yung buhok. Excited sila. Amen? Kaya dapat lang na yung ating anak, excited, dapat yung magulang, ito, Mother Church, excited. Amen? There was a great giving by the early church. Yung ating anak sa Angeles, tutulungan natin sa sila para makapunta sila dito. Paliwanag ko ba? Amen? Yung kay Wilson, alamin natin, anong kailangan nyo? Kung kailangan nyo ng suporta para makapunta kayo, susuporta natin kayo. Ito rin kung bakit malaki yung ating goal sa ating anniversary. Kasi 30 anyos na tayo. Amen? Sa loob ng 30 years, nakita natin mga diba? Kapag nagkakalap tayo, ibinabalik din naman ang Diyos sa atin. Amen? Hindi pwedeng baliwalain natin ito. Kasi, church ito ng Panginoon. Okay? Yes, sikapin natin. Hindi naman sa pag-ibang, pero talagang, Lord, help us. Bigyan mo kami ng great church. Amen? Nawa po ang Church ng Calvary ay maging great church sa iyong harapan. At isa sa paraan is what? Great giving. Merong great giving sa ating church. Thank you, sir. You cannot ignore na yung church nito sa Jerusalem ay naghandog na kanilang pag-aari, no? Para ma-meet ang kailangan ng kanilang church. Alam na tayo, kailangan natin po ito sa ating anniversary. Okay? Be generous, be faithful. Amen kayo sa ganoon parang bigyan tayo ng Diyos ng third church. Best church. No? Okay? Best church dito sa Santa Cruz. Tayo po natin pamayin na namin.